Sa huling yugto po ng aming serye tungkol sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio, balikan natin ang mga pelikula at palabas tungkol sa kanyang buhay. Paano nga ba kinikilala ang mga naging kontribusyon ng dakilang supremo ng Katipunan sa ating kasaysayan? Si Tina Panganiban Perez on assignment. Ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Wala na nga, wala. Uniting para sa kalayaan! Uniting! Uniting! Sa mga linya at larawang ito na nga marahil pinaka-naaalala ang ating bayaning si Andres Bonifacio. Sa bawat libro ng kasaysayan, nakalimbag ang kanyang pangalan. Pero paano nga ba lubos na makikilala ng ating bansa ang bayaning mahigit sa isang siglo nang namayapa? Isa sa mga nagbigay buhay sa karakter ni Andres Bonifacio sa pelikula, si Alfred Vargas. Talagang pangarap ko na before pa bilang isang aktor ang gumanap bilang Andres Bonifacio. Kasi bata pa lang ako, idol ko na yun eh. 2 beses na nga siyang gumanap bilang ama ng himagsikan. Ang isang pelikula, siya pa mismo ang lumikha. Hindi raw biro ang pagganap bilang supremo. Lahat ng mga pinaglalaban niya, lahat ng actions niya, nagro-root sa kanyang love for country, sa kanyang pagmamahal sa bayan. Tsaka matalino siya, he's a very good leader, he's a very good organizer. Hanggang sa telebisyon, isinabuhay na rin ang kwento ni Bonifacio. Unang palang sinabi nila sa akin na gagawin ko siya, oo, masasabi ko mabigat yung role kasi really have to study. The lines isn't normally, it's not normal Tagalog. Para sa mga historian at mananaliksik ng kasaysayan, mahalaga ang papel ng mga pelikula para mas makilala ng madla ang ating mga bayani. Napakalaki ng role ng media sa pagbasag sa mga misconception o maling pananaw, okay, o pagtingin sa ating mga bayani. Papasok ang pagsasabuhay o pagsasapelikula ng buhay ng mga bayani sa usapin ng historical reconstruction. Pero ang nakalulungkot, kakaunti lang ang nangangahas na talakayin ng buhay ni Gat Andres. Sa loob ng 100 taong nagkaroon ng pelikula sa Pilipinas, si Rizal na lamang ang halos nabigyan ng pansin. Malaking hamon kasi para sa mga producer at direktor ang pagbibigay buhay sa mga karakter na matagal nang namatay. Lalo na't kakaunti lang ang mga mapagkakatiwalaang dokumentong nagbibigay detalye sa kanilang buhay. May mga datos, pero alin sa mga datos natin ang dapat pagbabatayan natin? Totoo bang binaril si Bonifacio o sinaksak? May isa nga doon, tinangga pati ulo eh. So, intriguing. It's a world of possibilities. Malaking papel din ng kalayaan ng imahinasyon at artistic interpretation ng mga direktor sa paggawa ng makatotohanang historical films. It's a field day ngayon sa mga artists natin to let their imaginations flow. No? At makikita natin na may kanya-kanyang interpretasyon ang mga makasining natin na artista, ngunit makasaysayan ba ito? Aling bersyon ng kasaysayan ipapalabas natin? Kaya naman hiling ng mga naiwang pamilya ni Gat Andres Bonifacio, sana'y tamang representasyon ang maipakita. Pakiusap ko lang naman at least may tama yung kung paano yung pagtanaw, yung pagtingin at pananaw kay Andres. Importante sa amin yun kasi doon ka magkakaroon ng simulang pagkilala kay Andres kung titingnan mo kung sino ba siya. Tina Panganiban Perez, GMA News.